tapang na nagsalita po si Atty. Vic Rodriguez sa harap ng mga kababayan nating OFW. At dito po ay binanatan niya itong si Bersamin at si Bongbong Marcos. Lalo na nung sinabi po ni Bersamin na siya daw po ay aso na tumatahol lamang sa bakuran. Ngunit ito po ay binanatan ni Atty. Vic Rodriguez at sinakayan itong mga sinabi nitong si Bersamin. Kung siya po ay isang aso, siya po ay dapat katakutan. Ito po, panoorin natin mga kababayan. Ay man's best friend. Iwasan at ingatan po natin yung uri ng aso na kahit wala kang ginagawa, ikay sasakmalin. Yan tawag dyan ay asong ulol. Yun po yung kaingatan natin itong mga asong ulol na nasa Malacanang, no? Na walang ginagawa at yung mga taong walang ginagawa sa kanila at alam nila na magiging sagabal sa kanilang mga pangarap at pagnanakaw sa kaban ng bayan ay kanilang sinasakmal. Kaya mag-ingat tayo, no? At sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, wag tayo magpabudol sa mga taong ito. At hindi po tayo titigil magsalita. Sa kabila ng pambubudol na alok ng kapayapaan, pagkakaisa at rekonsilyasyon. Hanggat hindi inuuwi si Tatay Digong sa Pilipinas, huwag tayong sumuko, huwag nating sukuan ang labang ito, at higit sa lahat, huwag tayong magpapabudol muli. Yun, at tama po itong sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan po natin. Huwag tayong susuko at huwag nating sukuan hanggat hindi makabalik si Tatay Digong. Nagsama-sama sila lahat, buong sanib pwersa. At ang sinabi nga ni Maharlika, nagkaroon po ng mga pag-uusap itong mga abogado para pag-usapan kung paano po nila magawang mapauwi si President Duterte. At tayo po ay naramdaman po natin, no, na mukhang malapit na po makauwi si Tatay Digong. At sana po ay makauwi siya bago po itong o-taking sa katapusan ng June. So alam natin, marami po yung humaharang, pero mukhang malaking tulong po itong pagpunta din ni Amy Marcos na dala niya itong Senate report, no, sa nangyaring investigation sa Senado patungkol sa di umano'y illegal na pag-aresto po kay President Duterte. At bumanat din itong si Congressman Marcolita, no, at binanatan niya po itong si Torre sa pag-promote ni Bongbong Marcos. At syempre, no, kasama po sa mga nanawagan na hindi tayo susuko at tuloy-tuloy yung ginagawang pinaglalaban, pagsasalita, no, at pakiusap dyan sa ICC na pauwi na si Tatay Digong ay si Congressman or Senator Marcolita din. At nagsalita din si Kong Marcolita patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Nang sabi niya nga, no, ay hindi siya papayag at lintik lang ang walang ganti sa ginawa nila, no, dito po kay VP Sara. At talagang magkakaroon daw po ng mga matitinding debate, no, pagbukas po ng Senado patungkol po sa impeachment. Kaya tayo po ay malaki po yung tiwala natin kay Senator Marcolita, lalo na po sa galing at tapang niya. And of course, no, itong mga defense team ni VP Sara na alam po natin ng mga matatalino at kilalang abogado rin. So ngayon, masabi natin na patong-patong yung problema ngayon na ginawa nitong si Marcos sa pamilya Duterte. Talagang pinahirapan na hindi na nga po tayo maniniwala, no, sa kahit ano pang sasabihin niya na wala po siyang kinalaman, no, dito kay PRRD. Tinupad lang daw po yung batas. Ang impeachment, wala daw po siyang kinalaman sa impeachment na ginawa kay VP Sara. Pero mga kababayan natin, malinaw naman, no, na yun ang una sa impeachment ay ang anak niya at ang kanyang mga kaalyado. So ito po ay propaganda lamang ni Marcos Jr., no, dinideny niya. Alam naman natin, basta sinungaling talaga, kapatid po yan ng magnanakaw. So yan po yung nangyari sa administration ngayon. At si Atty. Vic Rodriguez ay patuloy naman na nagsasalita, no, sa mga issue ngayon at hindi po siya nahimik. At imbis na matakot siya or madismaya siya, no, dahil hindi po siya nanalo, o hindi mo siya pinanalo ng Comelec, dahil para sa atin panalo po si Atty. Vic, no, sa Comelec lang, sa resulta, sa machine lang po siya natalo. Mga kabayan,
ipatuloy pa rin po siya na nagsasalita, no? At patuloy pa rin niya na binabanatan itong administrasyon ni Marcos Jr. Kaya ako ikukumpara po nitong si Bersamin, si Atty. Vic Rodriguez, kumpara sa kanya at sinasabi niyang tahol na tahol. Ito si Atty. Vic Rodriguez ay isang matapang at maisog na may paninindigan para ipaglaban po ang mga Pilipino. Kaya swerte natin, hindi man siya nanalo, no, sa automated counting na yan, pero panalo tayo, panalo para sa atin si Atty. Vic dahil nandiyan pa rin po siya nagsasalita at nanindigan para sa taong bayan at lalong-lalo na po para po na matulungan na maipalabas itong si President Duterte at makauwi po sa mahal nating bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo, Atty. Vic, and asahan po natin na magbubunga po itong ginawa po nila dyan at titingnan po natin kung ano naman po yung mga magiging reaksyon nitong mga grupong galit na galit, yung mga anti-Duterte, itong mga dilawan, itong mga tambaloslos, no? Kung makakauwi na po si President Duterte. So, sana sa mas madaling panahon. Okay? Yun ang po yung ating update and maraming salamat mga kababayan.